Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Balik tayo sa banner story mga kabayan. Uy, ayan nga pala Arlene, yung mga viewers natin at listeners mamaya, Ink and A. Ink Q&A po ito mamayang gabi. Ito po ay alas 8 mamayang gabi dito po sa Radyo Inquirer 990 AM at saka sa Inquirer 990 Television. Ang host po niyan, ang guest nila ay si Senate Majority Leader Tito Soto. Ang host nito ay ang Inquirer.net Editor-in-Chief na si John Neri. Kasama yung Chief of Reporters sila na si Christine Sabilla. Sa madaling salita ay baka mapag-usapan din ng illegal drugs mamaya. Dahil si Tito Sen ay isa sa kilala rin na nangampanya laban sa droga. Lalo na nung panahon niya sa Quezon City. At mapapanood niyo siyempre yan sa ating digital TV sa Beam na po. Pagkatapos sa Facebook Live, ganoon din po sa mobile app at sa YouTube Live mga kababayan. Multi-platform po ang ating Radyo Inquirer 990. Puntahan natin ating mga reporters ngayon. Dalawang magkasunod na report, 4 na sundalo kasama sa narco list ni Pangulong Digong matagal nang sibak sa serbisyo. Ruel Perez sa detalye. Matagal na ba nung sinibak sa serbisyo ng apat na mga AFP personnel na kabilang sa narco list na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang linaw ngayon ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo sa report mula sa iba't ibang units ng militar, matagal nang wala sa military service na Corporal Alfred Tuyas Abidin, Private First Class Dalimama Ipad, PFC Philip Miro at CAFU member na si Casimiro Castro. Samantalang si retired Brigadier General Leoncio Daniega ay namatay noong May 8, 2010 at nagretiro noong 1994 pa. Sa ngayon ay tinutukoy ang whereabouts ng Staff Sergeant De La Cruz at Corporal Cusinan Lopez at inahanap sa kanilang roster. Kasabay naman ito tiniyak ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya ang suporta ng AFP sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Siniguro din ni Visaya na tutulong sila sa law enforcement operations ng PNP at makakaasa umano ang publiko na gagawin nilang lahat para malinis ang kanilang hanay sa illegal drugs. Ruel Perez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Banner Story. Banner Story. Meron pa tayong report mga kababayan. Piskal, Barangay Captain at Konsehal, sunod na punteriyan ni Pangulong Duterte. Chonayu. Arlene Drake, matapos isa publiko ang pangalan ng mga hukom, congressman, mayor, sundalo at pulis, sunod naman na pupuntiryahin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga piskal, konsehal at barangay captain na sangkot sa iligal na droga. Sa press conference kagabi ng Pangulo sa Davao City, sinabi nito na isa sa publiko niya ang pangalan ng mga ito, oras na makumpleto na ang listahan. Hindi may kakilaayon sa Pangulo na marami rin sa pinakamababang opisyal ng pamahalaan ang sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Matatanda ang una ng umani ng batikos ang Pangulo nang isama sa listahan ng isang hukom sa Samar na 8 taon nang pinapatay. Pinatay. Siya na yun at Inquirer, 990, bayan nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Maraming salamat sa iyo, Miss Chona Yu. Piskal, Barangay, Konsehal. Si Kap. Hi Kap, good morning. Ganda ng kotse mo, Kap. Miss Mary Rose, meron naman mga reaksyon. Basahin natin. So, dun po sa mga nagtatanong sa MRT, sinasabi po natin na back to normal na sila as of 7:30 a.m. mga kababayan. Pero, ilang beses nasira? 3 beses. 3 beses nasira yata. 5:01, bumalik 5:22, nasira 5:30, 2 beses lang, 5:39 at ngayon 7:30 ay back to normal. Uy, meron nga pala tayong kahapon 'di ba nag-extend tayo ng oras dahil wala si Ira at si Den Meron tayong listener online, follower online sa sa Canada. Sabi niya ganun, minsan ko lang kayo na na pakinggan na na dire-diretso, sana mas mahaba daw oras natin. Ganun ba? Dire-diretso kaya ngayon nakikinig siya ngayon, Grabe naman. Good morning po. Joke lang 'yon, joke lang. Eto, may ilang mga reaksyon. Arlene, ikaw na magbasa ito. Ako na. Kahit sa tabi ng basurahan ilibing sa FM, kung talagang siya'y bayani, okay lang. Sila Ninoy, Cory ay nilagay ang mukha sa pera. Bayani ba sila? Sabi ni Bert ng may kawayan. Alam mo, mali na naman kasi kung hindi mo lang ipopolitika ha. Kung hindi mo ipopolitika, yung nakalagay sa sa mandate ng AFP kung sino ang pwedeng ilibing,
nakalagay doon unang-una syempre mga bayani, yung mga namatay sa ginawaran ng halimbawa ng Medal of Valor. At isa doon, number 2, number 1 nga yata mga dating pangulo ng Pilipinas. Bakit nga pala wala doon si Cory, yung dating pangulo ng Pilipinas? Hindi naman siya militar, di ba? Kahit dating pangulo ng Pwede Pilipinas siya nakalagay. ilibing Pwede ilibing siya ron. Oo. Ano ang nagawa ng mga utak dilaw mula na mawala si Marcos? Lalo tayo nalubog sa kahirapan. At kung di pa nanalo si Duterte at nanalo isa pang manok ng dilaw, ay tuloy na tayo naging narco state. At ang mga anak at apo natin magiging biyag at alipin ng mga drug lords, sabi ni Andy ng Manila. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Good day, Banner Store. Natapos na rin ang pamamayagpag ni Mayor Biolago ng San Rafael, Bulacan. Balita ko, involved din siya sa carnapping. Lahat talaga ng ay may hangganan. RIP Mayor Goto. Grabe naman kayo, ba't RIP? Di pa naman sumuko siya Dan. Sumuko lang naman. Sumuko siya. Kung hindi siya sumuko, baka naging RIP yun. Anyway, mga kababayan, mag-text pa rin kayo sa atin sa 0920-837-9790. Alam mo yung mga nagtitext na ganyan, yan ang example na tinatawag natin na public knowledge, di ba? Minsan yung ganun, alam mo na yung mayor mo involved, pero syempre takot ka, mayor yun, di ba? Sino mag-iimbestiga kay mayor? Yung police na in-appoint niya? Na siya ang nagrekomenda? Syempre hindi maimbestigahan yun. So, talagang ito sabi ko nga, public knowledge. At ingat lang sa ating mga kababayan sapagkat tinitinan ko naman yung Doppler radar ngayon ng Pag-asa Arlene. Talagang nakukulampulan ng mga ulap itong Metro Manila kasama na yung Bataan at Zambales. No? At sa ilang bahagi po ng Bulacan. Ito po yung Doppler radar from Subic Station. Ingat po tayo mga kababayan. Ganyan talaga. Yan yung hanging habagat. Maulan. Huwag magpapaulan at baka kayo po ay magkasakit. Delikado yan pag kayo nagkasakit mga kababayan. Hindi lang kayo absent, wala pang kita. Mag-text kayo sa atin sa 0920-837-9790. May binanggit ka kanina, sabi mo si Ano Bato, binanggit baka ko? maging senador o maging Kahapon presidente. ko binanggit yun. Sabi ko baka maging pa to? Hindi, kanina binanggit mo rin kanina. Baka maging Pinag-usapan presidente natin pa ng to. Bato. Oo, di ba? May puppet na siya. Hindi yun. Pero lang siya, mabilis naman pala siyang mawawala na sa pwesto, di ba? Si Bato, 'di ba? So, ibig sabihin pwede siyang tumakbo muna sa mas mababang posisyon. Kung si kung si Manny Pacquiao di ba, naging senador. Bakit hindi si Bato? Tama. Di ba? Pero ang tanong nga, qualified ba si Bato? Bakit? Ang dami namang nasa Senado, hindi naman qualified ha. Pinag-uusapan ba qualification? Di ba kasikatan? Ba't umiinit ang ulo mo? Hindi naman. May liga kay Bato ngayon Hindi masyadong inaano. Pero sabi nga natin, it's almost idolatry. Silang dalawa, si Duterte at si Bato. Sabi nga natin mga kababayan, sa totoo Ito lang, naman si Bato naman, sana iniwan mo na lang yung pagmumura sa presidente mo. Di ba ibig sabihin? wag na magmura. Kasi Hindi, kahapon nga. parang, sa bagay, sitwasyon dinikta naman ng sitwasyon at hindi naman fake yung kanyang pagmumura kahapon. Ang ibig ko sabihin, hindi ito para masabi lang ang tapang ni Bato, kundi talagang nakakagalit Hindi, nga pero naman. lagyan mo ng perspective yun kasi alam mo kung bakit. Ikaw ang PNP chief, di ba? Pakataas ng mga uniformado. Mas mayaman pa sa yung PO3? Hindi. Hindi lang yun, mga uniformado ito. Di ba, uniformado na nandyan, sinasabi nga natin. At syempre, yan yung nag-uniforme pa siya, di ba? Tapos nakikita niya, itong mga persons in suspicion, ay sabi nga natin, of course, ang background check na nila lahat yan, di ba? Ba't hindi ka magagalit? Naka-uniforme rin yung mga involved sa droga. Oo. Diba? Sabing ganun, mag-report. Pwede mag-civilian, pero dahil active sila, sabi siguro ng ibang mga nakakapanood, ayan yung humuli sa akin ng isang araw Oo. Diba? Doon ako nagsumbong O paano yun, diba? Ibig sabihin minsan pupunta ka sa police station, diba? In all good faith, andun ang tiwala mo sa police. Yung pala, yung taga Station 7 at taga Station 6, sila pala ang involved sa droga. At diba? ang papatay sa'yo, PO3. PO3. You Ano ka ba? Bakit PO3? May PO2. PO1 na bago PO1 pa. PO1 ang papatay sa'yo. Grabe talaga, ano ba itong buhay na ito? Magreklamo ka, yari ka. Diba? Kaya sinasabi nga natin mga kababayan, ang hirap.
sapagkat ang hina-highlight po rito, talagang sobra na ho ang narco-politics. Sobra na ho yung narco-police. Sabi nga natin, tama yung sabi ng isa dun eh. Kung di ba nanalo si Duterte, hindi mabibila dito mga ito. Di ba yun ang sinasabi natin? Yung public knowledge na alam ng marami, hanggang doon na lang yon, wala nang iuusad pa. Kasi ang normal na ginagawa ho ng PNP nung nakaraang administrasyon, hindi bumaba nga ang crime eh. Bumaba ang index ng ganyan eh. Di ba yun ang sinasabi? Wala, bumaba nga ang krimen, walang problema. Huli naman tayo ng huli. Meron pang Oplan Lambat Sibat. Ay, Nung yung pala. lambat sibat sa AFP yun. Nung pala, yung nilalambat nila, yung kita. Hindi, yung Oplan Galuga, dati na yun Ang eh. inaabangan ko nga, yung protektor sa nakaraang administrasyon. Hindi ako ha. Sabi ko Ano? nga, malisyosa lang siguro utak ko ha. Dalawa sa mga general na pinangalanan na in active service and connected sa isang politiko, sa isang cabinet official na tumakbo sa nagdaang halalan. I'm wondering kung yung kanilang pagiging agresibo noon, noong mga panahon yon at very very in control, in power, may kinalaman sa naging conduct ng eleksyon. I'm just asking a question. Ibig mo sabihin, they tried manipulating the past election. Hindi yun. May ginamit ba? May nagamit bang pera mula sa droga sa nagdaang eleksyon? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banners, Good morning, Banner Story. Kung iba nanalo sa eleksyon, paano na tayo sa usapin ng droga, sabi ni Boy Pana. Boy Pana, good morning. Banner story, good AM. Akala ko ba makabayan si President Marcos? Bakit imported pa ang kabaong nalalagyan? Hindi wagas ang pagka-Pilipino, sabi ni Vir Gonzalez. Si Marcos po, yung wala nang tawag nito, wala nang kinalaman doon. Yung mga anak na lang niya namili ang may kinalaman doon. Ay, may tweet pala si Ethel Buba. Ano sabi? Nagsisirculate sa social media. Ano sabi niya? Sabi niya gano'n, hindi ako pabor na na tawag nito, na ilibing sa libing ng mga bayani si Marcos. Kahit natalo siya, kasi kailangan pa rin siyang mabuhay. Si Bongbong Marcos. Di ba sabog yun? Hindi, sabi niya gano'n, Chos. Ay nako, ito, Madam Cute Arlene. Tama ba yan? Ikaw na nga magtuloy niyan. Binasa Sige ko na yung nga. Madam Cute. Eto nga, dahilan kay dineklara ni Marcos ang batas militar. 1, dahil labis ng kaguluhan. 2, naisagawin ng gobyerno. Higit sa lahat, legal ang batas militar nasa konstitusyon ng mga bansa yan na kinulayan lang at pinasama ng ilan sa mga against martial law. Hindi niya kaya buwagin ang batas militar kasi ito ay legal. Ginagago niyo lamang ang taong bayan at pilit na pinasasama si Marcos, sabi ni Alex ng Quezon City. Uy, yung mga loyalista naglalabasan. Morning Banner, Senator Frank Dillon, Congressman Jerry Treñas, Government Defensor. Di nyo alam ang ginagawa ng mga mayor nyo dyan sa Iloilo. Mag-resign na lang kayo, mga inutil kayo, sabi ni Boy Pana. Actually, isang mayor dun, si Jed Mabilog. No? Pamangkin daw, pamangkin. Hindi nagbibigay ng statement si Senator kung pamangkin nga niya o hindi. Pero hindi naman ibig sabihin pamangkin, may kinalaman siya, no? Pero medyo mabigat lang yun, mabigat. Person of interest. Kayo ay under suspicion dahil may ebidensya sa inyo. Pero ipaimbestiga kayo. Pilipina induktibo. Ang sabi niya, Banner Story, good day. Akala ko ba mahigpit si Kim Enares? Bakit mamamaya nalulusutan siya sa pagkamahirap ipabilanggo? Ayan Bakit na. mayayaman daw? Mayayaman lang. Mayayaman lang. Kahol ng kahol ang mga asong dilaw tulad ni Mr. Noted Cuneta ano ba? Ba't binasa ko? Ebs Rosales. Eb Rosales na lang. Ganon din yun eh. Ano ka ba? Anong kaibahan ng Eb sa EBC. Ebak? Diba? Oh, Kasi nabasa ko eh. Sorry po. Si Smart Magic Robredo kontra sa paglibing kay Marcos sa libingan ng bayani. Pero bakit yung aso ni Cory ay doon nakalibing? Iba ang batas para sa mga asong dilaw. Dito sa ating bansa, dumadaan mga droga, di dahil target talaga tayo ng China o Mexico, kundi dahil walang bitay dito at korap ang pulis at hudikatura at mga local executives. Sa Indonesia, Hong Kong, Malaysia at Singapore ay ubot ng higpit sa droga at talagang bitay. Di sila nagpapaloko sa mga human rights na yan, pakana ng mga puti, sabi ni Andy ng Manila. Okay, meron tayong tatanggaping report tungkol sa MRT. Nasa linya natin. What really happened ngayong araw na ito sa operasyon ng MRT, DOTR, Yusek Noel Quintanar is on the line. Good morning po, Yusek. Good morning, Arlene. Good morning, Jake. Opo. Ano po ba talaga ang nangyari, Yusek? Well, ang report po sa amin, nagkaroon po ng accident. Habang
nagre-regular maintenance po, yung regular maintenance po tuwing madaling mga alas 12 ng gabi hanggang madaling araw, nagkaroon po ng aksidente sa may substation sa Taft Avenue. At dalawa pong manggagawa yung nasaktan at na-hospital po sila, no? Ang balita naman po namin, hindi naman grabe ang naging aksidente. Hindi naman life-threatening, pero may second-degree burns po yata. Pero ang resulta po ng aksidente yon, nagkaroon po ng short circuit substation. Kung kaya't hindi po tayo nakapagpatakbo ng tren mula 5:30 ng umaga o mga 5:20 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga dahil inaayos po itong naging problema sa substation. Sa power, opo. So ngayon, normal na po. Ang report po sa amin ngayon, normal, may 16 na tren po tayong tumatakbo. Medyo kulang pa yan, pero siyempre ayaw naman natin biglain yung substation. Baka mag-trip po uli yan, lalo po tayo magkakaroon ng bulilyaso. Pero bagamat nasa mga 16 trains po tayo, habang mas confident po tayo na okay na yung sistema, mag-aakyat po tayo ng mga ilang tren pa, kung ilang kaya po nating iakyat. Sa paliwanag nyo kanina, 5:01, di ba, hininto nyo, and then 5:22, ibinalik ninyo, pero hininto na naman at 5:39. Oo, bakit po? Nung unang report ng Operations Control Center, na up na po. Pero nung tinignan yung actual operation, nakita na mahihirapan po yung tren na mag-maneuver sa may Taft Avenue kasi baka mag-trip ulit eh. Kasi ang naging initial report, okay na, pero yung pala, isang tren lang ang pwedeng tumakbo sa sektor ng Taft. Kung kaya't minabuti na lang na i-shut down yung system mula pangalawang beses. Boni hanggang Taft hanggat ma-stabilize talaga yung substation. At nung 7:30 na nga po, naayos na after about 2 beses nyo ininto. Opo, awa po ng Diyos na nabalik naman. Sana naman hindi na tayo magkakaroon. So kailan po, anong oras tayo darating sa full normal natin operations? Well, sa ngayon full operations na, no. Bali mula Taft hanggang North Avenue. Ang problema lang talaga, hindi pa natin i-insert lahat ng tren. Usually nakaka-insert tayo ng mga 17 o 18 na tren sa araw, lalo na pag morning peak hour para kahit pa paano matulungan natin, mabawasan po natin ang pila. Talagang hirap po kami na mawala naman ang pila, pero pinifield po namin lahat ng tren namin sa umaga. Pero sa ngayon, dahil nagkaroon ng problema ngayon umaga, medyo linilimit lang muna sa 15 to 16. Pero Opo. Pero on a regular basis po, ilan po yung tren nyo o yung couches nyo na tumatakbo, gumagana po? Ang kwan po namin yun, ang average, last week ang reported, ang average, medyo napaakyat na ito sa 17.5. 17.5 kasi sa umaga, naka-18 kami, sa hapon naka-17. Kaya may 0.5. Kaya may 0.5. Hindi ko kami nagpapatakbo ng kalahating tren. Pero, kasi syempre, average mo yung umaga, at average mo hapon po, no? Kasi syempre, ngayon, ang dahilan talaga kung bakit hindi kaya yung 18 or ang target nga po namin talaga ay 20, ay patuloy po tayong nag-i-import ng mga spare parts. At tulad po ng nabanggit ko sa mga ibang mga interview, hindi ganun kadali bumili ng spare parts ng tren. Pero nagsisika po tayo na makakuha para matamaan po namin yung dinalayon po namin na 20 tren sa loob ng isang daang araw. Okay, mukhang hands-on kayo ngayon sa operation ng MRT. Tanungin ko lang po, nandiyan pa ba si dating manager Roman Buenafe ba? Si Roman po, gising na po na alas 5 yun. Kaya nung bandang 5:20, nag-uusap na po kami. Nakapag-report na po siya ng 5:20 in the morning. Mga 5:15 in the morning, nag-uusap na po kami sa Viber. Tapos inasikaso po niya yung So niretain niyo siya? Yung aberya. Niretain niyo? Niretain niyo? Po namin. Si Buenafe. Okay. Kasi publicly kasi hinahanap siya. Pero kayo na pala, di mabuti na kayo na talaga. Dahil since you are the USEC for Rails, hawak nyo lahat di ba? LRT1, LRT2. Ang buong departamento naman ay patuloy mula kay Secretary Tugade hanggang sa akin, hanggang
kay ASEC Cherry, yung aming spokesperson. Cherry Mercado. Magtutulungan po kami sa pagko-communicate ng mga problema para maapektuhan, para yung mga pasahero naman alam nila kung anong kailangan. Ang kilang po Sa dyan, pang-araw-araw always be naman. available, Yusek. Always Always be be available. available. Well, as much as possible. Nasa meeting nga po ako ngayon, pero dahil tumawag po kayo. Ay, sorry po. Medyo nag-step out. Hindi, okay lang po yan. Ako, Kasi final importante question po na lang. Final question na sige lang po. po ako since alam naman natin na kayo rin ang in charge ng LRT1 kasi may bumitaw na mga balita kahapon na yung LRMC ay is asking for an automatic increase dahil siyempre nasa kontrata naman nila na magtataas po ng singil sa LRT1 na ano po ba estado ngayon nun? Ang polisiya po ng departamento, unang-una ang pagtatakda ng mga pasahe, no, ay nasa kamay huli ng Department of Transportation. Mhm. So, yung may mga mechanism sa loob ng mga concession agreement kung saan hindi naman po tayo magbe-breach ng kontrata. So yun, gagawin natin. Pero gusto ko linawin na ang polisiya ng pagsiset ng mga taripa ay nasa kamay po ng Department of Transportation. Ibig sabihin- At ang policy po ng department hangga't ma-improve po natin ang services ng ating mga tren ay hindi po tayo mag-i-increase muna ng pamasahe. Hindi po kaya magalit yung mga dating boss nyo. Ay, mga dating boss ko, iba na po ang boss ko ngayon. Iba na ang boss nyo ngayon. Secretary Tugado. Kasi ang ako naman malinaw eh. Empleyado po ako ng Department of Oo, kasi Transportation. Kaya ang interest po na paglalaban ko, yung interest po ng Department. Yun ang masarap pakinggan kasi alam nyo yung mga naninira sa inyo, sabihin alam nyo naman dating taga-Ayala yan o ganito ganyan. Yung Ayala Pangilinan, sinanami ako ng LRT1. No, marinig ko kayo na sinabi nyo, ang amo nyo ngayon ay ang gobyerno ng Pilipinas at saka si Duterte Tugade, happy na ho ako. Sige, salamat naman po. Basta kami, empleyado lang po dito kami sa Department of Transportation. Sige po. Maraming salamat sa inyo. Yusek Okay, Noel salamat. Quintana. Good morning. Okay. Good morning. Arlene de la Morning Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Ikaw talaga, binanggit mo pa yun. Ang bad trip ka na Hindi, naman. syempre, dati siyang official na. Oo. Siya yung nangihingi ng 7 Hindi billion. nga naalala nung iba di ba? Tapos pinaalala mo pa. Ay, nako. Alas 8:31 ng umaga, mga kababayan, magbabalik po ang Banner Story. Ako po si Jake. At ako Madara. po si Arlene de la Cruz.